Sa isang mainit na hapon sa lungsod ng Maynila, naglakad sina Kurt at Rian sa Luneta Park. Ang ganda naman ng panahon ngayon, sabi ni Kurt habang hawak ang kamay ni Rian. Oo nga, perfect para sa isang magandang lakad. Sagot ni Rian na may ngiti sa kanyang mukha. Habang sila'y naglalakad, biglang tumugtog ang paborito nilang kanta sa isang malapit na karinderya. Oh, ganyan talaga 'di ba? Laging may sign. Sabi ni Rian sabay turo sa speaker. Tara, sayo tayo. Sabi ni Kurt sabay hila kay Rian patungo sa dance floor. Sa gitna ng mga taong sumasayaw, ang dalaway nagkatinginan at biglang nagsimulang sumayaw. Sayo naman ito, no? Sabi ni Rian habang sumasabay sa ritmo. Oo naman, lalo na kapag kasama kita. Sagot ni Kurt na may ngiti sa kanyang labi. Matapos ang ilang sayaw, tumambay sila sa isang upuan malapit sa baybayin. Parang gusto ko nung maghanap buhay bilang professional dancer. Biro ni Kurt. E di ako ang unang makakatanggap ng libreng dance lesson. Sagot ni Rian sabay himas sa braso ni Kurt. Matagal nang mag-asawa ang dalawa at tunay na sila ay nagmamahalan. Pagmamahalan na hindi mapapantayan ng kahit na sino man. Sa paglipas ng hapon habang sila'y nakaupo at nagkukwentuhan, napansin ni Kurt ang mga bituin na naglilitawan sa langit. Ganda ng mga bituin, no? Sabi ni Rian habang nakatingin sa kalangitan. Oo, pero ikaw ang pinakamaganda sa lahat. Sagot ni Kurt. Namula naman ang mga pisngi ni Rian dahil sa kilig na kanyang nararamdaman. Talaga bang ganun ka ka-sweet? Tanong ni Rian na may ngiti sa kanyang labi. Ikaw kasi paano kung hindi magiging sweet sa'yo? Sagot ni Kurt sabay hagod sa pisngi ni Rian. Sa pagitan ng tawanan at mga titigan, ramdam ng dalawa ang init ng pagmamahalan na bumabalot sa kanilang puso. Sa Luneta Park, sa ilalim ng mga bituin, nagpatuloy ang kanilang masayang pag-iibigan hanggang sa dulo. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang paglalabas at pagdidate ng dalawa at mas lalong lumalim ang pagmamahalan ni Kurt at Rian. Isang gabi, habang naglalakad sila sa baybayin ng Subic, napansin ni Kurt ang naglalakihang buwan sa kalangitan. Ganda ng buwan, no? Bulong niya kay Rian na kasalukuyan naglalakad sa kanyang tabi. Oo, pero mas gwapo yung katabi ko. Sagot ni Rian sabay halik sa pisngi ni Kurt. Sa gitna ng ambon at malambot na hangin, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad. Nagbabahagi ng mga pangarap at mga plano para sa hinaharap. Gusto mo ba talagang mag-travel around the world someday? Tanong ni Kurt. Oo, at syempre kasama kita sa bawat paglalakbay natin. Sagot ni Rian na may ngiti sa kanyang mukha. Habang naglalakad sila sa tabi ng dagat, biglang humampas ang alon sa paa ni Rian. Ay, ang lamig! Reklamo niya sabay tawa. Halika, ilalagay kita sa tabi ko para mainitan ka. Sabi ni Kurt sabay hawak sa kamay ni Rian habang naglalakad palayo sa dagat. Pagkatapos nila maglakad-lakad, huminto sila sa isang malapit na seaside cafe. Anong gusto mong orderin? Tanong ni Kurt kay Rian. Ikaw, anong gusto mong orderin? Balik tanong ni Rian, sabay ngiti. Sa gitna ng mga tawanan at kwentuhan, hindi nila namalayan ang oras hanggang sa magsara ang cafe. Halika na, umuwi na tayo. Sabi ni Kurt, sabay hawak sa kamay ni Rian papalayo sa baybayin. Sa paglalakad nila pabalik sa kanilang tirahan, ramdam nilang ang init ng kanilang pagmamahalan, patuloy na nagliliyab sa kanilang mga puso. Sinulit nila ang mga sandali habang magkasama silang dalawa. Wala silang oras o araw na sinasayang. Talagang ini-enjoy nila. Pupunta sila sa ibang bansa upang magsaya at pangarap nilang libutin ang mundo. Habang nagtutulungan silang mag-ayos ng hapunan sa kanilang maliit na kusina,
Napansin ni Rian ang pagod sa mukha ni Kurt. Mahal, halika na't magpahinga ka muna. Ako na ang magtatapos ng pagluluto. Sabi niya habang hawak ang kamay ni Kurt. Salamat, love. Napakaswerte ko talaga sa'yo. Tugon ni Kurt na punong-puno ng pasasalamat. Ngumiti naman si Rian. Ano ka ba naman, mahal ko? Nararapat lamang na magtulungan tayong dalawa sa lahat ng bagay kasi mag-asawa tayo. Ani ni Rian, napangitiin si Kurt sa kainalikan sa noo ang asawa. Malaking ang kanyang pasasalamat sa Diyos at sa tadhana na pinakilala si Rian sa kanya, ang babaeng makakasama niya hanggang dulo. Samantalang nagpapahinga si Kurt sa sofa, nagpatuloy si Rian sa pagluluto ng kanilang hapunan. Alam mo ba, sobrang sarap ng luto mo, sabi ni Kurt habang kumakain. Salamat, love. Basta para sa'yo, gagawin ko ang lahat. Pero ikaw pa rin ang mas magaling magluto sa ating dalawa. Sagot ni Rian na may ngiti sa kanyang mukha. Magaling ka din naman magluto, mahal, dahil may halong pagmamahal at ang luto mo ang nais ko palagi. Ani ni Kurt sa ngumiti. Masaya silang kumain na dalawa, tumatawa at nag-uusap. Pagkatapos nilang kumain, nagpasya silang maglaro ng board games habang umiinom ng mainit na tsokolate. Ang saya talaga kapag magkasama tayo, no? Sabi ni Rian habang naglalaro sila. Oo, at walang tatalo sa mga sandaling ito. Sagot ni Kurt sabay hawak sa kamay ni Rian. Sa gitna ng tawanan at kwentuhan, hindi nila namalayan ang oras hanggang sa madaling araw na. Siguro dapat nang matulog, no? Sabi ni Kurt na puno ng kaligayahan. Oo, pero bago yan, may gusto akong sabihin sa'yo. Sagot ni Rian na may kaba sa kanyang dibdib. Mahal, ikaw ang pinakamahalaga sa buhay ko. Hindi ko alam kung paano ko may express ng sapat ng pagmamahal ko sa'yo. Pero sana alam mong totoo at buong-buong pagmamahal ko sa'yo. Sabi niya habang hawak ang kamay ni Kurt. Napalunok si Kurt sa kabiguang nararamdaman niya. Sabay sagot, Mahal, salamat sa pagiging parte ng buhay ko. Alam mo bang ikaw ang pinakamahalaga sa akin? At hindi kita pababayaan. Hindi ako vocal palagi sa nararamdaman ko, mahal ko. Pero pinaparamdam ko naman yon at nais kong ikaw na habang buhay at wala nang iba pa. Ani Rian at napangiti naman si Kurt. Sa pagitan ng mga salita ng pagmamahal, ramdam nila ang lakas ng kanilang pagmamahalan. Umuwi na sila ng Pilipinas pagkatapos nilang magsayang dalawa sa Japan at sa ibang bansa. Enjoy na enjoy sila at sobrang saya talaga nilang dalawa. Walang makakapantay sa kasiyahang kanilang nararamdaman. Isang Sabado ng umaga, nagplano sina Kurt at Rian na magpakain sa mga batang lansangan sa isang feeding program sa kanilang lugar. Maganda itong plano mo, love. Malaking tulong ito sa mga nangangailangan. Sabi ni Rian habang nagluluto ng lugaw. Oo nga, importante ang magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Tugon ni Kurt na may ngiti sa kanyang labi. Pagdating nila sa lugar ng feeding program, agad sila nagpakain sa mga batang nagugutom. Ang sarap naman ng lugaw na to po, sabi ng isang bata habang kumakain. I'm glad you like it. Kain na ng kain, sabi ni Kurt na puno ng kasiyahan. Habang naglilingkod sila, nakita nila ang ngiti sa mga mukha ng mga batang nabigyan nila ng tulong. Tingnan mo sila, sobrang saya nila. Sabi ni Rian na puno ng kaligayahan sa kanyang puso habang pinapanood ang mga bata. Oo nga, diba ang sarap sa pakiramdam na nakakatulong tayo sa kanila? Sagot ni Kurt sabay hawak sa kamay ni Rian. Pagkatapos sila magpakain, naglaro sila ng sipa kasama ang mga bata.
Hindi maramdaman ng dalawa ang pagod dahil masaya silang kasama ang mga bata. Maraming salamat po sa inyo ng marami. Pasasalamat ng mga bata sa kanilang dalawa. Napangiti naman sina Kurt at Rian. Masaya silang nakakatulong sa nangangailangan. Grabe, saya ng araw na to. Sabi ni Kurt habang hinihingal. Totoo, sulit na sulit ang pagod natin sa kasiyahan na dala ng mga ngiti nila. Sagot ni Rian na puno ng pasasalamat. Pag-uwi nila, hindi nila mapigilan ang pag-uusap tungkol sa kanilang naranasan. Mahal, ang ganda talaga ng araw na to. Sabi ni Kurt habang naglalakad sa tabi ni Rian. At ang ganda rin ng puso mo para sa pagtulong sa mga nangangailangan. Tugon ni Rian sabay hawak sa kamay ni Kurt. Mahal, kapag nagkaanak tayong dalawa, pangakong mamahalin ko pa kayo lalo ng higit sa sarili ko. Ani Kurt, saka tumingin kay Rian na namumungay ang mga mata. Pangakong mas magiging mabuting asawa pa ako, mahal, at magiging mabuting ina sa magiging anak natin. Pangako. Ani Rian. Kapwa sila ngumiti sa isa't isa hanggang sa nagdampi ang kanilang mga labi. Sa gitna ng kanilang paglilingkod at pagtulong sa iba, mas lalo pang lumalim ang kanilang pagmamahalan. Sa kanilang puso, alam nilang ang kanilang pagmamahalan ay hindi lamang para sa kanilang dalawa, kundi pati na rin sa kanilang kapwa. Sa isang maaliwalas na linggo ng hapon, nagplano sina Kurt at Rian na magkaroon ng quality time sa isang magandang garden. Parang ang relaxing naman ng plano mo, love? Sabi ni Rian habang nag-aayos ng kanilang picnic basket. Oo nga, gusto ko lang na makapag-relax tayo at mag-enjoy sa magandang tanawin. Tugon ni Kurt na may ngiti sa kanyang labi. Tama. Sulitin na natin kasi sa mga susunod babalik na tayo sa ating mga trabaho. Kaya kailangan na masulit na natin. Ani Rian. That's why ginagawa ko ang lahat, mahal, to make you happy. Ani ni Kurt. Pagdating nila sa Magic Garden, ito ang tawag sa garden na yon. Agad sila napaligiran ng mga bulaklak at halaman. Ang ganda ng mga bulaklak, mahal. Sabi ni Rian habang hinahawakan ng isang rose. Oo, pero mas maganda ka. Biro ni Kurt sabay ngiti. Naglalakad-lakad sila sa loob ng garden, nagkukwentuhan at nagpahinga sa ilalim ng puno. Ang gaan ng pakiramdam kapag kasama kita, love. Sabi ni Rian habang hawak ang kamay ni Kurt. Ikaw din, mahal. Sa tuwing kasama kita, parang lahat ng problema ko'y napapawi. Sagot ni Kurt na puno ng pagmamahal. Pagkatapos sila maglakad, naghanap sila ng magandang lugar para mag-set up ng kanilang picnic. Masarap ng pakiramdam na meron tayong ganitong oras para sa isa't isa. Sabi ni Kurt habang nagluluto ng pagkain. Oo nga, sobrang thankful ako na ikaw ang kasama ko sa mga ganitong moment. Tugon ni Rian na may ngiti sa kanyang muka. Sa gitna ng kanilang pag-e-enjoy sa pagkain at tanawin, napag-usapan nila ang kanilang mga pangarap at mga plano para sa hinaharap. Mahal, alam mo bang ikaw ang inspirasyon ko para magtuloy-tuloy sa pag-abot ng aking mga pangarap? Sabi ni Kurt na puno ng determinasyon. Naku, love, alam mo naman na nandito lang ako palagi para suportahan ka sa lahat ng iyong mga pangarap. Sagot ni Rian na puno ng pagmamahal. Tumabi si Kurt kay Rian, hinawakan niya ang mga kamay nito at saka hinalik-halikan na puno ng pagmamahal sa kanyang mga mata. Mahal, hindi ko talaga alam ang gagawin ko kung hindi ka dumating sa buhay ko. Hindi ko din alam kung anong merong buhay ako ngayon, kung hindi kita nakilala. Kaya talagang malaki ang pasasalamat ko sa may kapal. Ani ni Kurt, sincere ang boses. Kahit na ako din naman mahal ko at swerte tayo sa isa't isa. Ani ni Rian. Nagpatuloy ang kanilang masayang moment.
naghabulan silang dalawa at kung ano-ano pa ang kanilang ginawa. Lumipas ang araw at bumalik ang dalawa sa kanilang trabaho, kaya naman busy na muli silang dalawa. Pero nagkakaroon pa din naman sila ng time sa isa't isa, pero hindi na kagaya ng dati kaya napagplanuhan nila na tapusin nila ang kanilang mga gawain dahil uuwi sila ng probinsya upang makapagpahinga kahit papano dahil sa mga gawain nila. Masaya mag-drive sina Kurt at Rian habang papunta sa probinsya. Excited na ako na makita ang pamilya mo, love. Sabi ni Rian habang hawak ang isang kamay ni Kurt at isa naman ay nasa manibela. Hindi mawala ang ngiti at tuwa kay Rian. Sobrang excited na rin ako na ipakilala ka sa kanilang muli. Tugon ni Kurt na puno ng kasiyahan ang kanyang tinig. Pagdating nila sa tahanan ng pamilya ni Kurt, masuyong sinalubong sila ng mga magulang at mga kapatid niya. Anak, kamusta ka na? Bulong ni Nanay Lita habang niyayakap si Kurt. Ma, eto masaya, kasama si Rian. Sagot ni Kurt na puno ng pagmamahal at talaga nasa boses ang kanyang pagmamalaki. Salamat po at tinanggap niyo po kami dito. Sabi ni Rian habang nagmano sa mga magulang ni Kurt. Walang anuman anak. Ikaw ay parang tunay na anak na rin naman namin. Kinagagalak namin na makita kayong muling dalawa. Sabi ni Tatay Juan na may ngiti sa kanyang labi. Oo nga anak, kaya talagang tuwang-tuwa kami nang malaman kay Kurt na pupunta kayo dito. Mukhang marami-rami tayong mga kailangang pag-usapan at matagal-tagal na din nang huli kayong magpunta dito. Ani ng ina ni Kurt. Napangiti naman ang mag-asawa na nagkatinginan. Habang kumakain sila ng tanghalian, nagkwento sila tungkol sa kanilang buhay sa Maynila at ang mga plano para sa hinaharap. Alam mo ba, Kurt? Sobrang swerte mo sa babaeng to. Napakabuti niyang tao. Siya lamang ang babaeng nais ko sa'yo at wala nang iba pa. Sabi ni Nanay Lita habang ngumingiti kay Rian. Bahagya naman itong nahihiya. Opo ma, sobrang thankful ako na nandyan siya sa buhay ko. Kaya nga po gagawin ko ang lahat para sa kanya kasi mahal na mahal ko siya. Tugon ni Kurt at saka tinignan si Rian na tahimik na kumakain habang bahagyang nakayuko. Kaya nga anak, huwag mo nang pakawalan pa kaya kapag may hindi kayo pagkakaintindihan ay palagi ninyong ayusin ha. Hindi hiwalay ang solusyon agad. Paalala ni Nanay Lita. Ma, huwag kang mag-alala. Akong bahala sa bagay na yan. Pangako po. Saka, ako pa. Nagmamalaking ani ni Kurt. Napangiti lamang si Rian habang pinapakinggan ng mag-ina na nag-uusap. Masaya siya kasi tanggap siya ng pamilya nito simula umpisa pa lamang at sobrang saya ng kanyang puso dahil doon. Pagkatapos ng hapunan, nagpasya silang maglakad-lakad sa bukirin at sa kagubatan. Ang ganda talaga ng probinsya. Parang nais kong dito na lamang ako tumira kasi tahimik tapos payapa. Sabi ni Rian habang hinahaplos sa mga dahon ng puno. Oo, at mas lalo itong gumaganda kapag kasama kita mahal. Sagot ni Kurt habang nakatingin kay Rian na namumungay ang mga mata. Talagang makikitang mahal na mahal niya ito. Sa gitna ng kanilang paglalakbay, napag-usapan nila ang mga masasayang alaala nila noong mga bata pa sila. Grabe, asaya ng mga araw na yun, no? Hindi ko akalain na tayong dalawa pala sa isa't isa. Like, ngayon ko lamang napagtantuan lahat. Sabi ni Rian habang tinitignan ang naglalakihang puno. Kahit ako mahal, hindi ko din nakalain ang lahat at ngayon masaya ako na ikaw pala ang para sa akin. At mas lalo itong nagiging espesyal kapag kasama kita. Sagot ni Kurt na puno ng ngiti sa kanyang labi. Napatingin naman si Rian sa kanya na may malaking ngiti. Mahal na mahal kita, hubby. Malambing, ani ni Rian. Mahal na mahal din kita, mahal ko. Ani ni Kurt sakay nalikan nito sa noo. Nagpatuloy sila sa paglalakad at namamangha si Rian sa kanyang nakikita.
Kasi ibang-iba na ang lugar nung una siya nakapunta, kaya bahagya siyang naninibago. Pagkatapos ng kanilang paglalakad-lakad ay bumalik sila sa tahanan ng pamilya ni Kurt. Salamat sa pagbisita, anak. Sana magtuloy-tuloy ang inyong pagmamahalan. Sabi ni Tatay Juan habang niyayakap si Kurt. Opo, Tay. Salamat po sa lahat. Tugon ni Kurt na puno ng pasasalamat. Sa bawat paglalakad ni Rian sa mga kalye ng probinsya, napanganga ang mga tao sa kanyang kagandahan. Grabe, ganda naman ng bago dito. Bulong ng isang matanda habang nakatitig kay Rian na kasama si Kurt. Oo nga, parang artista ang dating. Sagot ng kasama niya. Kahit ang mga kabataan ay napapahanga sa kanyang ngiti at ganda. Pre, di ba ang ganda ng bagong taga Metro Manila na si Rian? Bulong ng isa sa kanyang mga kaibigan habang nakatingin sa kanila. Oo pare, sobrang swerte ni Kurt sa kanya. Sagot naman ng isa pa nilang kaibigan. Kahit ang mga lokal na tindera ay napapahinto sa kanyang ganda. Grabe, ganda ng bago dito sa palengke. Sabi ng isang tindera sa kanyang kasama. Sa bawat hakbang ni Rian, hindi lang siya pinapansin dahil sa kanyang kagandahan, kundi pati na rin sa kanyang kabaitan at kahandaan makipag-usap sa lahat. Sa kabila ng atensyon, nanatili siyang mapagkumbaba at hindi nagbago ang kanyang ugali. Masaya siyang nakisalamuha sa mga tao at mababait naman ito sa kanya. Hindi inaasahan ni Rian na grabe ang pagtanggap ng mga ito. Sa kabuuan, ang kanyang kagandahan ay hindi lang nagbibigay inspirasyon, kundi pati na rin ang ligaya at pag-asa sa mga puso ng mga nakakakita sa kanya. Sa pagtira nila sa probinsya, hindi lang ang ganda ni Rian ang namangha sa mga tao, kundi pati na rin ang kanyang katalinuhan at kabutihang loob dahil pinakita talaga ni Rian kung sino siya. Isang araw, sa pagdaan niya sa eskwelahan, napansin siya ng principal na si Ginang Santos. Rian, kamusta ka na? Napansin ko ang iyong galing sa klase kanina. Ikaw ang inspirasyon talaga. Sabi ni Ginang Santos habang naglalakad kasama si Rian. Dati itong guro ni Kurt, ngunit magkakilala silang dalawa. Ma'am, salamat po. Sinusubukan ko lang gawin ang aking makakaya para maging inspirasyon pa po sa mga bata. At nakakatuwa po na marami silang natututunan mula sa akin. Sagot ni Rian habang nakanguso siya. Sana'y patuloy kang maging inspirasyon sa ibang estudyante dito sa aming munting paaralan. Sabi ni Ginang Santos na may ngiti sa kanyang labi. Salamat po, ma'am. Sinusubukan ko lang ang aking best. Sagot ni Rian. Naimbitahan kasi siya ng isang araw na mag-guest speaker hanggang sa kinuha ulit siya upang magbigay inspirasyon sa mga kabataan at malaking karangalan naman kay Rian ang bagay na yon. Mas lalo pa nakilala si Rian, konti na lang ay sikat na siya. Active din kasi si Rian sa iba't ibang mga event at support naman siya ni Kurt sa mga bagay na yon, na siyang may work din pero side lamang at hindi permanent. Rian, salamat sa iyong tulong sa paglilinis ng ilog kahapon. Napakabuti mong bata. Sabi ni Mang Juan, isa sa mga leader ng barangay, habang kasama niya si Rian. Walang anuman po, Mang Juan. Gusto ko lang pong makatulong sa ating komunidad. Tugon ni Rian na puno ng pagmamalasakit. Sa kabila ng lahat ng papuri at paghanga sa kanya, nanatili si Rian na mapagkumbaba at bukas palad sa lahat. Sa kanyang puso, alam niya na ang kanyang kagandahan, talino at kabutihan ay mga biyayang dapat niyang gamitin upang makatulong sa iba at magbigay inspirasyon sa kanyang mga kapwa. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang pagkamangha at paghanga ng mga tao kay Rian sa probinsya. Hindi lang sa eskwelahan at sa komunidad, kundi pati na rin sa simbahan. Isang linggo ng umaga habang nasa misa sila Kurt, napansin ni Father Miguel ang pagiging aktibo ni Rian sa pagtulong sa simbahan. Rian,
Maraming salamat sa iyong dedikasyon sa pagtulong sa mga gawain ng simbahan. Sabi ni Father Miguel habang naglalakad sila palabas ng simbahan pagkatapos ng misa. Wala nga naman po, Father. Gusto ko lang pong makatulong sa anumang paraan na aking magawa. Tugon ni Rian na puno ng paggalang. Nakilala rin si Rian sa kanyang kahusayan sa pag-awit. Lumabas talaga ang mga nagtatagong talento na meron si Rian at masaya siyang naibabahagi naman ito sa lahat. Grabe! Ang ganda ng boses mo, Rian! Talagang napapakanta ako kapag naririnig kita. Sabi ni Ate Liza, ang kanyang choir leader, habang nagpapahinga sila sa pagre-rehearsal. Salamat po, Ate Liza. Ang saya ko po na maging bahagi ng choir natin. Sabi ni Rian, masaya siya sa bawat ginagawa niya at naahasa palalo ang kanyang mga kakayahan at willing naman siya palagi na makinig at matuto sa mga bagay na kailangan niyang malaman. Sa bawat aktibidad na sinalihan ni Rian, patuloy siyang pinupuri ng mga tao at kinikilala sa kanyang kahusayan at kabutihan. Hindi siya nagbago sa kabila ng lahat ng papuri. Nanatili siyang mapagkumbaba at handang magbigay ng tulong sa lahat ng oras. Sa isang masayang araw sa probinsya, nagsagawa ng pista ang kanilang barangay upang ipagdiriwang ang kapistahan ng kanilang patron. Dala-dala ang kasiyahan at saya, naghandog ng iba't ibang palabas at mga palaro ang mga lokal na residente, pati na rin ang mga bisita mula sa iba't ibang lugar. Sa pista, hindi mo pigilang magpakitang gilas ni Rian sa pagsayaw. Marami ang humanga kay Rian. Marami siyang napahanga dahil sa kanyang pagsayaw. Talagang napakalambot ng kanyang katawan. Grabe, ang galing naman ni Rian. Parang professional dancer na. Bulong ng isang nanay sa kanyang kaibigan habang nakatutok sa sayaw ni Rian. Oo nga, ang ganda pa ng kanyang ngiti habang sumasayaw. Napakaswerte talaga ni Kurt. Sabi ng kaibigan niya na may ngiti rin sa kanyang labi. Kasabay ng pagsasayaw ni Rian, nagkaroon din ng mga palaro sa pista. Naging aktibo siya sa iba't ibang laro, tulad ng palo sebo at karera ng kalabaw. Wow! Hindi lang maganda. Matapang pa sa laro si Rian. Bulalas ng isang lalaki habang napapalakpak sa tagumpay ni Rian sa isang laro. Tama ka dyan, pare. Swerte ni Kurt sa kanya. Sabi ng kanyang kaibigan na puno rin ng paghanga. Pagkatapos ng mga palaro, naglakad-lakad sila ni Kurt sa paligid ng pista. Nagkukwentuhan at nagtatawanan. Mahal, sobrang saya ng araw na to. Salamat sa pagpunta mo sa pista. Sabi ni Kurt habang hawak ang kamay ni Rian. Wala naman, love. Masaya ako nang kasama kita at makita ang kasiyahan ng mga tao dito sa probinsya. Tugon ni Rian na bakas ang kasiyahan sa mukha. Ako ay pinahanga mo na naman, mahal ko. Sa mga pinakita mo ngayong araw, marami ka pa talagang tinatagong talento na siyang namamangha ako. Ani ni Kurt, pagak na natawa si Rian. Ngayon ko lang naman na-discover ang mga bagay na ito, mahal. Ang mga kakayahan ko. Simula nung umuwi tayo dito, masaya akong natutuklasan ng mga bagay na meron pa ako dahil na din sa mga tao. Yun naman talaga ang totoo. Dahil sa mga nag-eengganyo sa kanya, kaya naman ay nalalaman niya ang mga bagay na natatago sa kanyang katawan. Masaya ako, mahal, na masaya ka sa mga ginagawa mo. I'm here always to support you, okay? I love you. Ani ni Kurt. Napangiti si Rian. I love you so much, Kurt. Thank you kasi pinakita mo sa akin ang mundong meron ka. Ani naman ni Rian. Habang nag-uusap ang dalawa ay may mga lumapit sa kanila at kung ano-anong mga sinabi. Naku, Kurt, napakaswerte mo sa asawa mo. Sobrang talented na babae. Napakaganda pa. Kakaibang ganda na siyang hinahangaan ng mga lalaki rito. Kaya ingatan mo din, Kurt, at marami pa naman nagkakagusto. True, halos napangangaan lahat sa ganda niya. Pagak na natawa lamang si Kurt, hindi siya natatakot sa bagay na yon. Well, hanggang tingin na lamang sila sa malayo dahil kailanman ay hindi mapupunta sa kahit na kaninong asawa ko. Sa akin lang ang bagsak.
Ani ni Kurt habang nakangisi at nagmamalaki. Pagyak na natawa ang mga kasama. Lumingon siya kay Rian na hawak niya sa bewang. Talaga nga naman, kapag alam nating mahal talaga tayo ng isang tao ay hindi tayo natatakot, ano? Ay, magmahalan kayo habang buhay. Ani ng babae. Nakipagkwentuhan silang dalawa sa mga ito at masaya naman kausap, biruan at tawanan at kung ano-ano pa. Sa pagtatapos ng pista, nagdesisyon sina Kurt at Rian na maglakad-lakad sa baybayin ng kanilang probinsya. Sa ilalim ng kalmadong gabi at bituin na nagmamasid, nagsimula silang mag-usap tungkol sa kanilang mga pangarap at mga plano para sa hinaharap. Mahal, napakasaya ko ngayong araw. Ay, dami ko pa nakilala. Sabi ni Rian habang nakangiti at nakasandal sa kanyang asawa na nakahawak naman sa kanyang braso. Oo, sobra. Lalo na't kasama kita. Masaya din ako na masaya ka. Iyon ang mahalaga sa akin. Tugon ni Kurt habang hinahaplos ang braso ng asawa. Humahampas sa kanilang katawan ang lamig na simoy ng hangin habang naglalakad sila sa tabi ng dagat. Malapit lamang kasi ang dagat din sa kanila at marami din ang mag-couple na naroon. Hindi ko akalaing magiging ganito kaka-importante sa buhay ko. Natatakot na akong mawala ka pa sa akin. Hindi ko kakayanin, mahal. Yun ang totoo. Baka isang araw mawala na lamang ang lahat. Sabi ni Rian sa kanapahinga ng marahan at may takot sa pusong nararamdaman. Ikaw rin, mahal. Ikaw ang nagbigay ng kulay at sigla sa aking buhay. At saka, huwag kang mag-alala, mahal ko. Hindi mangyayari ang bagay na yan at pangako ko yun sa'yo. Sagot ni Kurt sabay hagod sa buhok ni Rian. Sa mga sandaling iyon, hiramdam nila ang lakas ng kanilang pagmamahalan. Sa ilalim ng bituin at sa tabi ng dagat, nagpatuloy ang kanilang masayang pag-ibig, puno ng pangako at pag-asa para sa kanilang kinabukasan. Kinabukasan, sa isang tahimik na bundok, malayo sa ingay ng syudad, nagsimula ang mahabang pag-uusap ni Rian at Kurt tungkol sa kanilang kinabukasan. Mahal, na pag-isipan mo na ba ang ating mga plano sa hinaharap? Tanong ni Kurt habang tinatanaw ang malawak na tanawin mula sa tuktok ng bundok. Oh, love. Gusto ko sana magkaroon tayo ng sariling pamilya dito sa probinsya. Sagot ni Rian na may kasamang ngiti sa kanyang labi. Talaga? Ako rin, mahal. Gusto ko rin na magkaroon tayo ng simpleng buhay dito. Malayo sa gulo at ingay ng syudad. Sabi ni Kurt na puno ng pangarap kasama si Rian. Ngunit, paano natin ito gagawin? Hindi naman tayo mayaman. Sabi ni Rian na puno ng pag-aalala. Ngunit napalunok na lamang siya. Huwag kang mag-alala, mahal. Matutulungan tayo ng pamilya natin dito sa probinsya. At sa sipag at tiyaga natin, sigurado akong magtatagumpay tayo. Sagot ni Kurt na puno ng pag-asa. Sa bawat salita ng kanilang pag-uusap, mas lalo nilang naiintindihan ang kanilang mga pangarap at layunin para sa hinaharap. Sa ilalim ng naglalakihang bundok, nagpatuloy ang kanilang mahabang pag-uusap, puno ng pangako at pagmamahal para sa isa't isa. Habang patuloy sila naglalakad sa bundok, nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap tungkol sa kanilang kinabukasan. Mahal, alam mo bang sa tuwing nandito tayo sa kalikasan, parang mas naintindihan ko kung ano talaga ang mahalaga sa buhay. Sabi ni Rian habang hawak ang kamay ni Kurt. Oo, ganun din ako, love. Napakaliit lang natin sa mundo at ang importante ay ang mga simpleng bagay tulad ng pagmamahalan at pagtutulungan. Sagot ni Kurt na puno ng pagtangi sa kanyang boses. Naisip ko rin, mas magiging masaya tayo kung magtatagumpay tayo sa pag-aalaga ng sarili nating pamilya dito sa probinsya. Sabi ni Rian na puno ng pangarap. Tama ka dyan, mahal. Ang sarap siguro makita ang ating mga anak na lumalaki sa ganitong kapaligiran. Tugon ni Kurt na puno ng saya sa kanyang puso. Kaya't gagawin natin ang lahat para makamit ang ating mga pangarap, di ba?
Sabi ni Rian na puno ng determinasyon at pag-asa sa kanyang boses. Oo, mahal. Handa akong harapin ang anumang hamon basta't kasama kita. Sabi ni Kurt na may kasamang ngiti sa kanyang mukha. Sa ilalim ng liwanag ng araw at sa tabi ng bughaw na langit, nagpatuloy ang kanilang pag-uusap, puno ng pangako at pag-asa para sa kanilang kinabukasan. Sa loob ng ilang buwan, masaya at payapa ang buhay ni Rian at Kurt sa probinsya. Nag-e-enjoy sa tahimik na pamumuhay malayo sa gulo ng syudad. Isang araw, habang sila ay nag-aalaga ng kanilang taniman, nakatanggap si Rian ng tawag mula sa kanyang mga magulang. Hello Mom, Dad. Ano pong meron? Sagot ni Rian puno ng kasiyahan ng tono. Rian anak, matagal na naming sinusubukan na makausap ka. Meron bang problema dyan? Ang pag-aalala sa boses ng kanyang ina. Oo naman Mom, okay lang po dito. Pasensya na po kung hindi po ako nakapagsabi. Masaya kami ni Kurt sa buhay probinsya. Paliwanag ni Rian. Nakalimutan niya magsabi sa kanyang mga magulang na wala sa kanyang isipan. Mabuti kung ganun anak. Nag-aalala lamang kami dahil wala ka man lang sinasabi sa amin. Ani ng ina na napahinga ng marahan sa kabilang linya. Sorry po ma. Nahula din po sa isip ko. Ani ni Rian. Anak, kailangan ka naming umuwi. May kinalaman ito sa lola mo. Hindi magandang kalagayan niya. Sabi ng kanyang ama, may halong panginginig ang boses. Nahulog ang puso ni Rian sa pagkakarinig ng balita tungkol sa kanyang lola. May kung anong takot sa kanyang puso. Po, Dad? Ano po nangyari? Nag-aalala ng tanong ni Rian. Dito na namin sasabihin anak. Sagot ng ama. Sige po Dad, darating po ako agad. Tugon niya. Matapos ang tawag, lumingon si Rian kay Kurt na puno ng lungkot. Kurt, kailangan kong bumalik sa Maynila. May sakit ang lola ko. Paliwanag niya, puno ng pangamba sa kanyang mga mata. Anong nangyari, mahal? Tanong ni Kurt na tumigil sa kanyang ginagawa at nag-alala sa mukha ni Rian. May nangyari kay Lola. Kailangan ko umuwi. Ani ni Rian na siyang inaayos ang sarili. Mahal, sasama ako sa'yo. Sagot ni Kurt. Nagpapakita ng suporta at pagmamalasakit para kay Rian at sa kanyang pamilya. Dala ang suporta ni Kurt, ramdam ni Rian ang isang bahagi ng ginhawa habang nag-aalalay sila ng oras para bumalik sa Maynila at maging kasama ang kanyang pamilya sa oras na ito ng pangangailangan. Kahit paano ay nawala ang kanyang nararamdaman dahil nariyan ang kanyang asawa. Nagpaalam sina Kurt at Rian sa mga magulang ni Kurt at nalulungkot man ang mga ito sa kanilang pag-alis ay hinayaan na nila at importante ang kailangan gawin. Hindi iniwan ni Kurt si Rian dahil alam niyang kailangan siya ng kanyang asawa. Pagdating sa Maynila, isang malungkot na atmosfera ang bumalot sa bahay ng pamilya ni Rian. Ang matamlay ng mga mukha ng kanyang mga magulang ay nagpapahiwatig ng kanilang pag-aalala sa kalagayan ng kanilang ina. Rian anak, salamat at dumating ka. Pasimula niyang bati sa kanyang anak habang humahagulgol ang kanyang ina sa kanyang higaan. Nasa ICU si Lola. Sinusubukan ng mga doktor na gawin ang lahat para sa kanya. Dagdag pa niya ang boses ay puno ng pangamba. Dad, Mom, okay lang po ako. Magiging okay si Lola. Alam ko yan. Sabi ni Rian na pinipilit magpakatatag para sa kanyang pamilya. Nasa tabi niya, si Kurt ay puno ng pagmamahal at pagsuporta. Nagbibigay sa kanya ng lakas habang hinihintay nila ang balita mula sa mga doktor. Sa loob ng isang araw, patuloy na nananatili si Rian at Kurt sa tabi ng kanilang pamilya habang patuloy ang laban ng kanilang lola sa ospital. Sa bawat araw, nararamdaman nila ang pangungulila sa kanilang buhay sa probinsya. Ngunit ang kanilang pagkakaisa at pagmamahal sa isa't isa
ang nagbibigay sa kanila ng lakas na harapin ang anumang hamon. Sa gitna ng kanilang pag-aalaga sa kanilang lola, hindi nila nakakalimutan ang mga pangarap at mga plano para sa kanilang kinabukasan. Sa mga tahimik na sandali, patuloy nilang pinag-uusapan ang kanilang mga pangarap at kung paano nila ito makakamit. Hindi lamang para sa kanilang sarili kundi pati na rin para sa kanilang magiging pamilya. Mahal, kahit gaano man kalayo ang ating pinanggalingan, hindi natin dapat kalimutan ang ating mga pangarap. Sabi ni Rian sa isang gabi habang sila ay nasa balkonahe, tinitignan ang mga bituin sa kalangitan. Tama ka dyan, love. Hindi natin dapat kalimutan kung saan tayo nagsimula at kung ano ang ating pinangarap na marating. Tugon ni Kurt na puno ng pag-asa sa kanyang puso. Sa bawat usapang ito, mas lalong lumalim ang kanilang pagmamahalan at pangunawa sa isa't isa. Sa kabila ng mga hamon na kanilang kinakaharap, nanatili silang matatag at magkasama, handang harapin ang anumang pagsubok na darating sa kanilang buhay. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy ang laban ng kanilang lola sa ospital. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi sila nawala ng pag-asa at pananalig na makakabangon ng kanilang lola mula sa kanyang karamdaman. Hanggang isang umaga, habang sila ay nakaupo sa silong ng kanilang tahanan, dumating ang isang magandang balita mula sa ospital. Anak, gising na si Lola. Gumising siya at kumakain na ng kanyang paboritong lugaw. Sabi ng ina ni Rian, ang kanyang mga mata ay puno ng kaligayahan at pasasalamat. Sa pagkakarinig ng balitang ito, hindi mapigilang lumuha si Rian sa kaligayahan. Salamat Panginoon, maraming salamat. Bulong niya sa kanyang dasal habang yumayakap sa kanyang mga magulang. Sa kasiyahan ng tagumpay na ito, nagpapalakas ang pagmamahala ni Kurt at Rian. Patuloy na pinatunayan ang kanilang lakas at pagkakaisa sa harap ng mga pagsubok. Sa kabila ng mga hamon na kanilang hinaharap, mas lalo nilang pinapalakas ang kanilang pangako sa isa't isa na magsasama silang harapin ang anumang pagsubok na darating. Mahal ang saya-saya ko. Salamat sa lahat ng suporta mo sa akin at sa aking pamilya. Sabi ni Rian kay Kurt, puno ng pasasalamat. Hindi mo kailangan magpasalamat, love. Kasama mo ako sa hirap at ginhawa. Tugon ni Kurt na puno ng pagmamahal. Sa harap ng kanilang tagumpay sa paglaban ng kanilang lola, lalo pang lumalim ang kanilang pagmamahalan at pagpapahalaga sa isa't isa. Sa kanilang mga puso, alam nila ang kanilang pag-ibig ay nagbibigay sa kanila ng lakas at inspirasyon upang harapin ang anumang hamon sa kanilang buhay. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang pagiging matatag at magkasama ni Rian at Kurt habang patuloy nilang sinusubukan na makabangon ang kanilang lola mula sa kanyang karamdaman. Pagkatapos ng ilang linggo ng pag-aalaga at pagdarasal, nagbukas ang isang bagong yugto sa kanilang buhay. Ang kanilang lola ay tuluyan nakabangon mula sa kanyang karamdaman at bumalik sa kanilang tahanan, puno ng pasasalamat at pag-asa para sa kanilang kinabukasan. Magkasama nilang hinarapan lahat. Ngayon pa lamang ay nagdadamayan at nagtutulungan na sila, kaya naman naniniwala silang anuman ang pagsubok na dumating sa kanila ay kanilang malalampasan dahil magkasama nilang haharapin ang buong puso, matapang at matatag. Sa isang magandang hapunan sa kanilang tahanan, nagpapatuloy ang kanilang pamilyang pagdiriwang ng tagumpay sa paggaling ng kanilang lola. Kasama sa pagkainan sina Kurt at Rian, ang lola ni Rian at ang mga magulang niya. Anak, kahanga-hanga talaga ang iyong nobyo. Pahayag ng ama ni Rian, puno ng paghanga sa kanyang mga mata habang tinitingnan si Kurt. Oo nga anak, napakabuti niyang tao at tunay na nagmamahal sa'yo. Hindi ka iniwanan, nariyan lamang sa tabi mo. Malaki ang paghanga namin ng iyong ama sa kanya. Dagdag naman ang ina ni Rian na puno rin ng pagpapahalaga kay Kurt. Napangiti na lamang si Rian sa sinabi ng mga magulang sa kanang palingon kay Kurt.
Kaya kampante kami anak dahil nasa maayos kang buhay, dahil nasa tamang lalaki ka. Alam naming aalagaan ka niya at mahal na mahal. Ani ng kanyang ama. Naramdaman ni Kurt ang init ng pagtanggap mula sa pamilya ni Rian na nagbigay sa kanya ng kakaibang kasiyahan at kumpiyansa. Maraming salamat po tito, tita. Napakaswerte ko po na naging bahagi na rin ng iyong pamilya. Pasasalamat ni Kurt, puno ng sincerity sa bawat salita. Hindi lang siya magaling na nobyo, magaling din siyang magluto. Bulalas ni Lola na siyang sumabat, puno ng kasiyahan na habang tinatangkilik ang pagkain na inihanda ni Kurt. Oo nga Lola, napakasarap ng luto ni Kurt. Pagsang-ayon ni Rian. Sa paglipas ng hapunan, patuloy ang mga kwentuhan at tawanan sa kanilang tahanan. Ang pagtanggap ng pamilya ni Rian kay Kurt ay hindi lamang nagpapakita ng kanilang paghanga sa kanya, kundi pati na rin ng kanilang pagpapahalaga sa kanilang relasyon at sa kaligayahan ni Rian. Pagkatapos ng hapunan, habang sila ay naglalakad sa kanilang hardin, napalakas ang loob ni Kurt na humingi ng pahintulot sa pamilya ni Rian. Tito, tita, mahal na mahal ko po si Rian at handa ko pong panindigan ang pangako ko sa kanya. Seryosong pahayag ni Kurt na may ngiti sa kanyang labi. Naramdaman ng pamilya ni Rian ang kaseryosohan at kasigasigan ni Kurt. Kurt, alam naming mahal mo si Rian at alam din naming mahal ka niya. Handa ka bang maging bahagi ng aming pamilya? Tanong ng ama ni Rian puno ng pagtitiwala. Opo tito, handa po akong maging bahagi ng inyong pamilya at magmahalan tapat kay Rian. Sagot ni Kurt na puno ng determinasyon at pag-asa sa kanyang puso. Matapos ang kanilang usapan, nagkaroon ng buong sigasig na pagsang-ayon mula sa pamilya ni Rian. Sa ilalim ng bituin at sa harap ng kanilang hardin, nagpatuloy ang kanilang masayang pag-ibig na ngayon ay higit pa sa buo dahil sa pagtanggap ng pamilya ni Rian kay Kurt. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang kanilang pagdiriwang at pagtangkilik sa bawat sandali ng kanilang pagsasama. Ang pagiging bahagi ni Kurt sa kanilang pamilya ay nagbibigay sa kanilang lahat ng kasiyahan at kaligayahan. Nagpapatibay ng kanilang samahan at pagmamahalan sa isa't isa. Sa pagdating ng umaga, kasama ang pamilya ni Rian at si Kurt, nagpasya silang maglipod sa kanilang probinsya upang samahan ang lola ni Rian sa kanyang paglalakad at pagpapahinga. Sa ilalim ng malamig na simoy ng hangin at sa ilalim ng sinag ng araw, naglakad silang magkakasama, puno ng pagmamahal at pag-aalaga sa kanilang matanda. Huwag kang mag-alala Lola, nandito kami para sa'yo, sabi ni Rian habang hawak ang kamay ng kanyang lola. Oo iha, alam kong malalagpasan ko ito dahil sa inyo. Tugon ni Lola na puno ng pasasalamat sa kanyang mga apo. Mahal, ang swerte ko sa pamilya mo, bulong ni Kurt kay Rian. Oo love, napakaswerte natin na meron tayong isa't isa at ang ganitong uri ng pamilya. Ako din naman, swerte din ako sa mga magulang mo. Tugon ni Rian. Pagdating nila sa isang malapit na ilog, nagpasya sila magpahinga at magbasa ng kanilang mga paboritong aklat. Anong pinakapaborito mong libro, Lola? Tanong ni Rian, puno ng interes. Ang pinakapaborito kong libro ay tungkol sa pag-ibig at pagkakaibigan. Sagot ni Lola na puno ng pagmamalasakit sa kanyang mga apo. Sana'y lagi kayong magmahalan at magtulungan, tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Dagdag pa niya na puno ng pag-asa. Opo Lola, pangako pong hindi ko po pababayaan si Rian. Ani ni Kurt habang nakangiti. Alam ko naman iyon, iho, dahil pinakita at pinatunayan mo sa akin ang bagay na yon. Kaya malaki din ang paghanga ko sa'yo. Ay siya, basta ako ay palaging suportado sa pagmamahalan ninyong dalawa. Ani nito, napangiti si Rian at Kurt dahil sa sinabi nito.
Mahal na mahal ko po si Kurt, Lola, at buhay ko na din po siya. Ani ni Rian. Sa tabing ilog, payapa ang lahat. Kinuwento ng lola ni Rian sa kanila ang pagmamahalan nila ng kanyang asawa at namangha naman si Kurt at Rian. Sa isang tahimik na hapon, habang ang iba ay nagpapahinga sa loob ng bahay, nagdesisyon si Lola na kausapin si Kurt sa labas ng kanilang tahanan. Tumungo sila sa malapit na hardin kung saan makikita ang mga bulaklak na nag-aalab sa kulay at ang malawak na tanawin ng paligid. Kurt, may gusto akong sabihin sa'yo. Simula ni Lola habang tinuturo ang isang upuan sa ilalim ng isang puno. Opo, Lola. Ano po yun? Tanong ni Kurt, puno ng pag-aalala at pagtitiwala. Nakikita ko ang pagmamahal mo kay Rian. At napakaswerte namin na ikaw ang kanyang napiling maging kasama sa buhay. Pahayag ni Lola. Salamat po, Lola. Mahal na mahal ko po si Rian at handa akong panindigan ang aking pangako sa kanya. Sagot ni Kurt na puno ng pagpapakumbaba. Napakabuti mong tao, Kurt. At alam kong ikaw ang tamang tao para kay Rian. Sabi ni Lola habang tinitingnan si Kurt sa mga mata. Ngunit gusto ko lang sanang ipaalam sa iyo na hindi madali ang pagmamahal kay Rian. May mga pagsubok at hamon na darating sa inyong buhay. Ngunit kung magtutulungan kayo at magmamahalan ng tapat, kayo ay magtatagumpay. Dagdag pa niya. Nakikinig si Kurt ng mabuti sa mga sinasabi ni Lola na puno ng respeto at pagmamalasakit. Salamat po sa mga payo, Lola. Pinapangako ko pong aalagaan at mamahalin si Rian ng buong puso ko po. Tugon ni Kurt na puno ng determinasyon at pagmamahal. Sa loob ng ilang sandali, nagpatuloy ang kanilang pag-uusap tungkol sa buhay, pag-ibig at mga pangarap. Sa bawat salita ni Lola, mas lalo pang naintindihan ni Kurt ang kahalagahan ng pagmamahalan at pagtutulungan sa isang relasyon. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, bumalik sila sa loob ng bahay na puno ng pag-asa at pagmamahal para sa hinaharap. Sa mga susunod na araw, patuloy na nagpakita si Kurt ng kanyang pagmamahal at pag-aalaga kay Rian na puno ng pag-asa at pangako para sa kanilang kinabukasan. Habang ang mga araw ay lumilipas at ang buwan ay nagbabago, patuloy na lumalim ang pagmamahala ni Rian at Kurt sa kanilang tahanan sa probinsya. Ang bawat araw ay puno ng mga masasayang sandali, mga magkakasamang paglalakad sa ilalim ng liwanag ng araw at mga matamis na pag-uusap sa ilalim ng kumikinang ng mga bituin. Ngunit sa kabila ng kanilang kaligayahan, hindi maitatanggi na meron ding mga hamon at pagsubok sa kanilang hinaharap. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting namumuo ang pangarap ni Rian na magkaroon ng sariling negosyo sa kanilang probinsya. Ang kanyang pangarap ay hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi pati na rin sa kanilang pamilya at komunidad. Isang gabi, habang sila ay nagduduyan sa ilalim ng kumot sa kanilang silid, ibinahagi ni Rian ang kanyang pangarap kay Kurt. Mahal, gusto kong magtayo ng maliit na tindahan dito sa probinsya. Isang lugar kung saan ang mga tao ay maaaring makakuha ng mga pangunahing pangangailangan nila at mga lokal na produkto. Sabi ni Rian, puno ng pag-asa at determinasyon sa kanyang tinig. Love, alam kong magtatagumpay ka sa iyong mga plano. Handa akong suportahan ka sa anumang paraan na kaya ko. Tugon ni Kurt na puno ng pagsuporta at pagmamahal. Sa mga sumunod na araw, nagsimula na si Rian sa pagpaplano at pagsasakatuparan ng kanyang pangarap. Nag-aral siya ng mga aspeto ng negosyo, nagtungo sa mga seminar at workshop, at nakipag-ugnayan sa mga lokal na tagapagtustos at mga ngalakal sa kanilang komunidad. Sa tulong at suporta ni Kurt, patuloy na lumalago ang kanilang negosyo. Ang maliit na tindahan na inumpisa ni Rian ay unti-unting naging isang matagumpay na negosyo na nagbibigay ng kabuhayan hindi lamang sa kanilang pamilya kundi pati na rin sa iba pang mga residente ng kanilang lugar.
Sa bawat tagumpay na kanilang nakakamit, mas lalo pang lumalalim ang kanilang pagmamahalan at pagtitiwala sa isa't isa. Ang kanilang pagtitiwala sa bawat isa ay nagbibigay sa kanila ng lakas at inspirasyon na harapin ang anumang hamon na kanilang hinaharap sa kanilang buhay. Sa isang tahimik at seryosong sandali, habang sila ay nagpapahinga sa ilalim ng kumot sa kanilang silid, nagpasya si Rian na ipaalam kay Kurt ang isang malaking lihim tungkol sa kanyang pamilya. Mahal, meron akong isang bagay na gustong ipaalam sa'yo. Simula ni Rian na puno ng kaba pero nagtitiwala siya sa asawa. Ano yan, love? Tanong ni Kurt na bakas ang kanyang pagtataka sa mukha. Ang pamilya ko at ako ay bilyonaryo. Biglang pahayag ni Rian na puno ng kaba at pag-aalala sa reaksyon ni Kurt. Napakurap si Kurt sa biglaang pahayag ni Rian, ngunit agad itong nagbalik sa pagiging kalmado at maunawain. Bilyonaryo? Tanong niya na puno ng pagtataka at pagkagulat. Oo, mahal. Ang totoo, ang pamilya ko ay may-ari ng ilang malalaking negosyo at ari-arian dito sa Pilipinas. Paliwanag ni Rian. Sa kabila ng pagkagulat, nakita ni Kurt ang kahalagahan at pagtitiwala at pagkakaisa sa kanilang relasyon. Rian, kahit na bilyonaryo ka, para sa akin, ikaw pa rin ang Rian na minahal ko. Ang yaman at estado ay hindi mahalaga sa akin. Ang mahalaga ay ang pagmamahalan natin at ang mga pangarap natin para sa hinaharap. Sabi ni Kurt na puno ng pagmamahal at pag-unawa. Naramdaman ni Rian ang sobrang kaginhawaan sa narinig na tugon ni Kurt. Salamat, mahal. Mahal na mahal kita at sobrang nagpapasalamat ako sa iyong pagtanggap at pagmamahal sa akin. Sabi ni Rian na puno ng pasasalamat at pagmamahal. Mula sa puntong yun, mas lalo pang lumalim ang kanilang pagmamahalan at pagtitiwala sa isa't isa. Ang pagtitiwala at pagmamahalan na kanilang pinapalagay sa bawat isa ay nagbibigay sa kanila ng lakas at inspirasyon upang harapin ang anumang hamon na kanilang hinaharap sa kanilang buhay. Sa sumunod na mga araw, patuloy na namayani ang pag-ibig at pagkakaisa ni Rian at Kurt sa kanilang tahanan sa probinsya. Sa harap ng bagong pag-alam ni Kurt tungkol sa yaman ng pamilya ni Rian, patuloy pa rin sila nagtulungan at nagmahalan ng walang pagsubali. Isang araw, habang sila ay naglalakad sa ilalim ng malalaking puno sa kanilang hardin, nagkaroon sila ng seryosong pag-uusap tungkol sa kanilang kinabukasan. Mahal, sa tingin mo, anong susunod na hakbang para sa atin? Tanong ni Rian. Tingin ko magandang simulan natin ang pagplano ng ating hinaharap. Sagot ni Kurt na puno ng determinasyon. Gusto kong maging handa tayo para sa anumang pagbabagong mangyari sa ating buhay. Napangiti si Rian sa sinabi ni Kurt. Tama ka, mahal. Kailangan nating magplano at magtagumpay sa anumang landas na tatahakin natin. Aniya na puno rin ng determinasyon. Mula sa puntong yun, nagsimula silang magplano para sa kanilang hinaharap. Nagtungo sila sa mga seminar at workshop na nagtuturo tungkol sa mga negosyo at pamumuhunan. Nag-aral sila ng mga diskarte sa pamamahala ng pera at pagtatabako ng mga potensyal na panganib at hamon. Sa bawat hakbang, mas lalo nilang pinagtibay ang kanilang relasyon at pagkakaisa bilang magkasintahan. Sa paglipas ng mga buwan, patuloy na umuunlad ang kanilang relasyon at negosyo. Nagtagumpay sila sa mga hamon at pagsubok na kanilang hinaharap. Dahil sa kanilang determinasyon at pagmamahalan, sa bawat tagumpay, mas lalo pang tumibay ang kanilang pag-ibig at pangako para sa isa't isa. Sa paglipas ng mga buwan, patuloy na lumalim ang pagmamahalan ni Kurt at Rian. Ang kanilang pag-ibig ay patuloy na nagbibigay sa kanila ng lakas at inspirasyon upang harapin ang anumang hamon at pagsubok ng kanilang hinaharap.
Sa paglipas ng mga buwan, patuloy na lumalim ang pagmamahalan ni Rian at Kurt. Ang kanilang pag-ibig ay patuloy na nagbibigay sa kanila ng lakas at inspirasyon upang harapin ang anumang hamon at pagsubok na kanilang hinaharap. Isang umaga habang sila ay naglalakad sa tabi ng ilog na humahampas sa malalaking bato, bigla nagtaka si Kurt sa napansin niyang itsura ni Rian. "Mahal, ano bang iniisip mo?" Tanong ni Kurt na puno ng pag-aalala. Napangiti si Rian sa kanyang asawa. "Wala, love. Masaya lang ako na kasama kita dito. Wala na akong mahihiling pa kundi makasama ka habang buhay." Sagot niya na puno ng pagmamahal at kaligayahan. Sa bawat hakbang na kanilang ginagawa, mas lalo pang lumalim ang kanilang pagmamahalan at pag-unawa sa isa't isa. Sa ilalim ng sinag ng araw at sa tabi ng malakas na agos ng ilog, nagpatuloy ang kanilang masayang pag-iibigan, puno ng pag-asa at pangako para sa kanilang kinabukasan. Pagdating nila sa isang malawak na gubat, napansin ni Rian ang isang maliit na lumang bahay na nakatayo sa gitna ng mga puno. "Love, tingnan mo yung bahay. Ang ganda, no?" Sabi ni Rian na puno ng pagtataka. Tumingin si Kurt sa direksyon na tinutukoy ni Rian at napangiti sa nakita. "Oo, mahal. Ang ganda nga ng lugar na ito." Sagot niya na puno rin ng pagmamalasakit. Napangiti si Rian sa kanyang nobyo at biglang napaisip ng isang ideya. "Mahal, paano kung itayo natin ang ating sariling munting tahanan dito sa gubat? Isang lugar kung saan tayo magiging masaya at malaya." Sabi ni Rian na puno ng excitement at pangarap. Napakurap si Kurt sa biglaang ideya ng kanyang nobya, ngunit agad itong napalitan ng ngiti. "Rian, iyan ang pinakamagandang ideya na narinig ko. Isang lugar kung saan tayo magiging masaya at malaya, na tayong dalawa lang." Sabi ni Kurt na puno ng pagtitiwala at pagmamahal. Sa mga susunod na araw, nagsimulang magplano at pagtayo ng kanilang munting tahanan sa gitna ng gubat. Sa bawat hakbang na kanilang ginagawa, mas lalo pang lumalim ang kanilang pagmamahalan at pangako sa isa't isa. Sa kanilang munting tahanan sa gitna ng gubat, Rian at Kurt ay nagtuloy-tuloy sa kanilang pagmamahalan at pangarap para sa kanilang komunidad. Isang araw, habang sila ay nagmamasid sa kanilang paligid, napagtanto nila na marami pa ring mga tao sa kanilang paligid na nangangailangan ng tulong at suporta. "Mahal, meron akong ideya," sabi ni Rian na puno ng determinasyon at pagmamalasakit. "Ano yan, love?" Tanong ni Kurt na puno ng interes sa kanyang asawa. "Gusto kong magtayo ng isang charity organization dito sa ating lugar. Isang institusyon kung saan tayo ay makakatulong sa mga nangangailangan sa ating komunidad." Paliwanag ni Rian na puno ng pag-asa at pangarap. Napangiti si Kurt sa ideya ng kanyang asawa. "Rian, iyan ang isa sa mga pinakamagandang ideya na narinig ko. Isang paraan upang tayo ay makapagbigay ng tulong at pag-asa sa ating kapwa." Sagot niya na puno rin ng determinasyon at pagmamalasakit. Mula sa puntong yun, nagsimula na silang magplano at magtayo ng kanilang charity organization. Sa tulong at suporta ng kanilang mga kaibigan at kapitbahay, unti-unti nilang itinatag ang kanilang institusyon at nagsimula na silang magdala ng tulong at suporta sa mga nangangailangan sa kanilang komunidad. Nagbigay sila ng mga libreng pagkain at damit sa mga mahihirap, nagtayo ng mga programa para sa edukasyon at kalusugan, at nag-organisa ng mga aktibidad para sa mga kabataan at mga nakakatanda. Sa bawat serbisyo na kanilang ibinibigay, mas lalo pang lumalim ang pagmamahalan at pagtitiwala ng kanilang komunidad sa kanilang charity organization. Sa paglipas ng mga buwan at taon, patuloy na lumalago at lumalakas ang kanilang charity organization. Ang kanilang mga programa at serbisyo ay patuloy na nagbibigay ng tulong at pag-asa sa mga nangangailangan sa kanilang komunidad, na nagpapalakas ng kanilang pagmamahalan at pagtitiwala sa isa't isa. Sa bawat araw na nagdaan,
Patuloy na lumago at nagtagumpay ang charity organization ni Rian at Kurt. Sa kanilang munting tahanan sa gubat, ang kanilang puso para sa pagtulong sa kanilang kapwa ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon para sa kanilang komunidad at sa isa't isa. Isang umaga habang sila ay nag-aayos ng mga donasyon para sa isang feeding program, dumating ang isang grupo ng mga bata mula sa kanilang barangay. May mga ngiti sa kanilang mga labi. Masiglang nagpakilala ang mga ito kay Rian at Kurt. Kuya Kurt, Ate Rian, gusto naming magpasalamat sa inyo sa lahat ng tulong na ibinigay niyo sa amin. Sabi ng isang bata na puno ng pasasalamat. Tumango si Kurt na may pagkamangha. Walang anuman mga bata, ito ay para sa inyo. Sabi niya na puno ng pagmamalasakit. Nagpalakpakan ang mga bata at nagpasalamat muli bago sila umalis. Habang pinagmamasdan ang pag-alis ng mga ito, napuno ng kasiyahan ng mga puso ni Rian at Kurt. Ang mga simpleng ngiti at pasasalamat ng mga batang iyon ay nagpapatunay na ang kanilang mga pagsisikap ay may malaking epekto sa kanilang komunidad. Pagkatapos ng insidente, nagpasya si Rian at Kurt na gawing mas malaki at mas makabuluhan ang kanilang mga proyekto para sa kanilang charity organization. Nagplano sila ng mga bagong programa para sa edukasyon, kalusugan at pag-unlad ng mga komunidad. Nagtayo sila ng mga partnerships at naghanap ng mga mapagkukunan ng suporta para sa kanilang adhikain. Sa tulong ng kanilang mga volunteers at mga kaibigan, pinalakas nila ang kanilang serbisyo at patuloy na nagpapalakas ng kanilang mga proyekto. Ang kanilang charity organization ay naging isang haligi ng kanilang komunidad. Nagbibigay ng tulong at pag-asa sa mga nangangailangan. Sa kanilang munting tahanan, sa ilalim ng naglalakihang puno ng mangga at sa tabi ng umuusok na kalan, nag-uusap si Rian at Kurt tungkol sa kanilang hinaharap na kasal. Ang mga bote ng malamig na inumin at mga larawan ng kanilang mga magulang ay nagbigay ng romantikong atmosfera sa kanilang pag-uusap. Mahal, ano sa tingin mo ang gusto mong theme para sa kasal natin ulit? Tanong ni Kurt na puno ng interes sa mga pananaw ni Rian. Napaisip si Rian na puno ng kasiyahan sa kanilang pag-uusap. Siguro naman gusto ko ng simpleng theme. Gusto ko ng rustic at garden vibe. Sagot niya na puno ng pangarap para sa kanilang espesyal na araw. Napangiti si Kurt na puno rin ng kasiyahan sa naging sagot ni Rian. Gusto ko yan, love. Perfect sa atin ang rustic garden theme. Sagot niya na puno ng excitement. Sa pamamagitan ng kanilang pag-uusap, nagsimula silang magplano para sa kanilang kasal. Pinag-usapan nila ang mga detalye tulad ng venue, tema, kulay at pagkain. Ang kanilang mga pamilya ay nagbigay ng suporta at payo na nadagdagan ng kasiyahan at pagmamahal sa kanilang espesyal na pagdiriwang. Kurt, alam mo bang masaya ako at kasama kita sa pagpaplano para sa kasal natin? Bulalas ni Rian na puno ng pagmamahal at pagmamalasakit. Napahawak si Kurt sa kamay ni Rian na puno rin ng pagmamahal sa kanya. Mahal ako rin. Gusto ko lang na ang lahat ay perpekto para sa atin. Sagot niya na puno ng pangako at pagmamahal. Ang kanilang pagmamahalan at pangako sa isa't isa ay nagbibigay liwanag at pag-asa sa kanilang kinabukasan, na puno ng pag-asa at pangako para sa buong buhay. Sa isang tahimik na sandali sa loob ng kanilang munting tahanan, dumako ang pamilya ni Kurt sa harap ni Rian. Ang mga mata ng kanilang mga pamilya ay puno ng pasasalamat at pagmamalasakit para sa kanilang mga anak. Rian, gusto lang naming sabihin na napakaswerte namin dahil naging bahagi ka ng buhay ng anak namin. Pahayag ni Nanay Elena na puno ng pagmamahal at respeto para kay Rian. Napangiti si Rian na puno ng kasiyahan sa kanilang pag-uusap. Salamat po, Nanay Elena. Mahal ko po si Kurt at handa akong magmahal at mag-alaga sa kanya habang buhay. Sagot niya na puno ng pagmamalasakit at pagmamahal.
Napaluha si Tatay Julio na puno ng emosyon sa kanyang tinig. Rian, alam ko bang napakaswerte namin sa'yo? Salamat sa pagmamahal mo kay Kurt. Ikaw ay parang tunay na anak na rin namin. Bulalas niya na puno ng pagmamalasakit at pasasalamat. Hindi napigilang manginig ang mga kamay ni Rian sa damdaming naramdaman niya. Salamat po, Tatay Julio. Mahal na mahal ko po si Kurt at gagawin ko ang lahat para sa kanya at para sa aming pamilya. Tugon niya na puno ng pangako at determinasyon. Sa pamamagitan ng kanilang pag-uusap, naramdaman ni Rian ang mainit na pagtanggap at pagmamahal mula sa pamilya ni Kurt. Sa bawat salita at titig, puno ng pag-asa at pagmamahal ang kanilang espesyal na sandali. Ito ay isang pagpapakita ng kahalagahan ng pagmamahalan at pagkakaisa sa pagtataguyod ng isang masiglang samahan sa pamilya. Sa loob ng munting tahanan ni Rian at Kurt, ang mga pamilya nila ay nag-aabang sa kanilang espesyal na sandali. Ang pag-asa at kasiyahan ay naramdaman sa hangin, habang ang bawat isa ay puno ng excitement at emosyon. Bilis, bilis! Dapat handa na tayo mga anak! Sigaw ni Elena na puno ng sigla at kasiyahan. Tama yan, nanay. Ang tagal naman ng mga to. Bulalas ni Kuya Miguel na puno ng tawanan at kulit. Sa kabilang banda, ang mga bagulang ni Rian at Kurt ay hindi mapigilang punuin ng pagmamalasakit at excitement. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa at suporta sa kanilang mga anak. Anak, alam mo bang sobrang saya at proud ako sa'yo? Bulalas ni Tatay Julio na puno ng emosyon sa kanyang tinig. Oo pa, salamat sa suporta mo. Sagot ni Kurt na puno ng pasasalamat. Nang dumating si Rian mula sa kanyang kwarto, nakita niya ang kanyang mga magulang na nangiti sa kanya. Anak, ang ganda mo. Alam mo bang ikaw ang pinakamagandang magiging bride sa mundo? Sabi ni Nanay Maricar na puno ng pagmamahal at pagmamalasakit. Napaluha si Rian sa sinabi ng kanyang ina. Salamat, Nanay. Salamat sa lahat ng suporta niyo. Bulalas niya na puno ng emosyon at pagmamahal. Sa pagkakasama ng kanilang mga pamilya, mas lalong lumakas ang samahan at pagmamahalan ni Kurt at Rian. Sa bawat titig, ngiti at yakap, puno ng pag-asa at pangako ang kanilang espesyal na araw. Sa umaga ng kanilang kasal, ang silong ng kanilang tahanan ay puno ng kasiyahan at pagmamalasakit. Ang bawat kislap ng araw ay nagdadala ng kakaibang liwanag sa lugar, habang ang mga bote ng bulaklak at dekorasyon ay nagbibigay kulay sa paligid. Sa silong ng munting tahanan, naroon ang mga pamilya at mga kaibigan handang magbigay ng kanilang suporta at pagmamahal para kina Rian at Kurt. Ang bawat isa ay puno ng kasiyahan at excitement sa espesyal na araw. Habang ang oras ay lumilipas, unti-unti nang nagiging handa ang lahat para sa kasal. Habang ang oras ay lumilipas, unti-unti na nagiging handa ang lahat para sa kasal. Ang mga kasintahan ay naroon na rin, handang magbigay ng kanilang suporta at pagmamahal para sa kanilang mga kaibigan. Sa harap ng altar, nakatayo si Rian na puno ng kagandahan at kumpiyansa. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kasiyahan, habang ang kanyang puso ay naglalakbay sa hinaharap kasama si Kurt. Sa tabi ni Kurt, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig at pangako. Ang kanyang puso ay tila sumasayo sa tuwa at excitement sa pagdiriwang ng kanilang pag-ibig. Sa gitna ng kanyang mga pamilya at kaibigan, sinimula na ang seremonya. Ang bawat hakbang, bawat ngiti at bawat titig ay nagbibigay ng kasiyahan at pag-asa sa lahat ng naroroon. Nang dumating ang bahagi ng seremonya, kung saan nagbibigay ng kanilang mga wedding vows sina Rian at Kurt, ang lahat ay tahimik na nag-aantay, puno ng emosyon at pagmamahal. Rian, simula ni Kurt na puno ng pag-ibig sa kanyang mga mata.
Mula pa noong unang araw na nakilala kita, alam kong ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Sa harap ng ating mga pamilya at kaibigan, pinapangako ko na mamahalin kita ng buong buo sa hirap at ginhawa, sa kalusugan at sakit, hanggang sa dulo ng ating mga araw. Ikaw ang aking kasama, ang aking katuwang at ang aking buhay. Napaluha si Rian na puno ng kasiyahan at pag-ibig sa kanyang puso. Kurt, bulalas niya, na puno rin ng pag-ibig sa kanyang tinig. Mula noong araw na unang nagkita tayo, alam ko nang ikaw ang taong magiging mahalaga sa buhay ko. Sa harap ng ating mga pamilya at kaibigan, ipinapangako ko na mamahalin kita ng walang hanggan, na maging tagasalo sa lahat ng iyong pangarap at mga pinagdadaanan. Sa bawat araw na darating, ako'y mananatiling tapat sa iyo, handa kang gabayan at mahalin hanggang sa huli ng aming mga araw. Sa bawat salita ng kanilang wedding vows, puno ng pagmamahalan at pangako, ang lahat ay nagbibigay pugay sa kanilang pagmamahalan at pagtitiwala sa isa't isa. Sa pagitan ng mga salita ng mga wedding vows, ang seremonya ay patuloy sa isang mapayapang ritual. Ang pag-ibig at pangako ay tumagos sa hangin na nagbigay liwanag sa lahat ng naroroon. At sa ilalim ng kumikinang na ilaw at harap ng kanilang mga mahal sa buhay, ang kasal ni Rian at Kurt ay nagpatuloy sa isang magandang seremonya. In this moment of unity and love, they exchange rings, sealing their commitment to each other for eternity. Sa bawat halik, sa bawat yakap, at sa bawat titig, ang pagmamahalan at pagkakaisa nila ay naglalakbay sa hangin. It was a celebration of love and unity, a testament to the power of their bond. It was a moment of pure bliss and joy, a memory they would cherish for a lifetime. Sa silong ng buwan at mga bituin, sa ilalim na naglalakihang puno sa paligid ng kanilang tahanan, sina Rian at Kurt ay naglalakad. Under the shimmering glow of moonlight at maliwanag na ilaw ng mga bituin, sila'y naglalakad ng mahinahon na puno ng kasiyahan at pagmamahal sa isa't isa. Where are we going? Tanong ni Kurt na puno ng kuryosidad sa kanyang boses. Ngumiti si Rian na puno ng pagmamalasakit sa kanyang mga mata. I just want us to revisit the place where we first met. Sagot niya na puno ng kasiyahan sa kanyang boses. Sa pagdating nila sa lugar kung saan una nagtakbo ang kanilang mga mata, ang alaala ay bumalik sa kanila ng masigla. The once simple at walang kabuluhan na lugar ay puno ng mga alaala at pangako, reminding them of the beautiful journey they've had together. Did you know that when I first saw you here, alam ko nang ikaw ang taong magbabago sa aking buhay? Bulalas ni Kurt na puno ng pagmamahal sa kanyang mga mata. Napangiti si Rian na puno rin ng pagmamahal. And you, love, you brought joy and color to my world na dati kulay abo. Tugon niya na puno ng pasasalamat. As they reminisce sa kanilang mga pinagsamahan at pagnagdaanan, ang bawat alaala at pagsubok ay nagbigay liwanag sa kanilang landas patungo sa kasalukuyan. Everything we've been through, ang mga tagumpay at mga pagsubok, they've all brought us closer together. Pahayag ni Kurt na puno ng determinasyon. Yes, and now, we're here, ready to face the future together. Dagdag ni Rian na puno ng pag-asa sa kanyang mata. Sa pagtatapos ng kanilang paglalakbay sa nakaraan, Rian at Kurt ay nagbabalik sa kanilang tahanan, puno ng pag-asa at pangako para sa hinaharap. Ang kanilang pagmamahalan at pagkakaunawaan ay patuloy na magbibigay liwanag sa kanilang landas,
habang haharapin nila ang mga susunod na yugto ng kanilang buhay na magkasama. Sa huli, habang ang mga bituin ay kumikislap sa langit at ang hangin ay humahaplos sa kanilang mga mukha, sina Rian at Kurt ay tumigil sa harap ng kanilang tahanan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kanilang pinagmasdan ang isa't isa, puno ng pagmamahal at pagpapasalamat sa kanilang puso. At this moment, mahal ko, alam ko nang ikaw ang aking tahanan. Pahayag ni Kurt ng puno ng emosyon sa kanyang mata. With tears of joy sa kanyang mga mata, sinabi ni Rian, "And you, love, you've always been my anchor, my constant source of strength and love. Ikaw ang aking forever." Sa pagkakasama ng kanilang mga kamay at pagmamahalan, they knew na ang kanilang pag-ibig ay walang hanggan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan at sa harap ng kanilang tahanan, sina Rian at Kurt ay nagpasyang harapin ang kanilang hinaharap na magkasama. At that moment, they embraced each other tightly, knowing na ang kanilang pag-ibig ay hindi matitinag. It was a beautiful ending to their journey, ang pagtatapos ng isang chapter at simula ng isang bagong yugto ng kanilang buhay. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sa lahat na nakikinig at taga-subaybay, maraming salamat po. Hanggang sa muli, paalam!